Sa mga nakalipas nating pag-aaral ng ilang mga sipi sa Gospel according to Saint Mark, napag-alaman natin na sa simula pa lamang ng earthly ministry ng Panginoong Hesus, ito ay napapalibutan na ng disagreement o hidwaan, pagkat tila lahat ng ginagawa ni Hesus ay nagpapagalit sa mga relihiyosong Hudyo. Ang bawat salita at bawat gawin ni Hesus ay inilalagay nila sa ilalim ng kanilang mapaghusgang saloobin. Ang kanilang pagkamuhi kay Hesus ay nagbunga ng kanyang kamatayan sa krus. Bilang pagbabalik-aral, ang mga religious Jews ay unang nagalit dahil pinatawad ni Hesus ang mga kasalanan ng isang tao sa chapter 2 verses 6 to 7. At pagkatapos, si Hesus ay kumain at nakiparty kasama ng mga makasalanan. Chapter 2 pa rin, verse 60 naman. Tumanggi na igalang ang kanilang mga ritual. Chapter 2, verse 18. Patuloy silang nagalit kay Hesus dahil pinahintulutan niya ang kanyang mga alagad na pumitas at kumain ng butil ng trigo sa araw ng Sabat. Chapter 2, verse 24. Tumanggi si Hesus na makilaro ayon sa mga tuntunin ng mga religious leaders at kinamuhian nila siya dahil dito. Ang mga talata na ating binasa kanina ay muling natagpuan si Hesus sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ang pangyayaring ito sa sinagoga ay malamang na naganap sa parehong araw nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay dumaan sa mga taniman ng trigo at nagkaroon ng kanilang salungatan sa mga relihiyosong mga Hudyo. Chapter 2 verses 23 to 28. Ang mga sipi na ito sa umagang ito ay pagpapatuloy ng salungatan na nakita natin noong nakaraan. Patuloy pa rin ang mga Pariseo sa pagsunod kay Hesus hanggang makaabot sila sa sinagoga. Naghahanap sila ng paraan para maparatanganan si Hesus na isang lawbreaker. Sirain ang kanyang kredibilidad upang matigil ang kanyang ministeryo sa mga tao. Sa katunayan, sila ay hindi titigil upang mapangyari nila ang bagay na iyon. Habang pinag-aaralan natin ang teksto natin sa umagang ito, makikita natin ang tatlong magkakaibang uri na mga pusong ipapahayag ng mga talata. At sa pagkakataong ito, nais kong suriin natin ang ating mga sariling puso. Habang pinag-aaralan natin ang mga uri ng pusong ipinahahayag ng ating teksto, gusto kong sagutin ninyo ang tanong na ito. Kamusta ang kalagayan ng iyong puso? Pagkat maaaring sa pagkakataong ito ay nais ipakita ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso sa kanyang harapan. At kung magkagayon, ipinakita sa iyo na mayroon mga problema ang iyong puso, ito ang pagkakataon upang kayo ay lumapit sa Panginoon at hayaan ninyo na kanyang ayusin ang anumang gusot sa inyong buhay. Kaya't ating pansinin ang mga uri o kalagayan ng puso na ipapakita sa atin ang ating teksto ngayong umaga sa ating paksang Kamusta ang tibok ng iyong puso? Katulad pa rin ng dati, mayroon muli tayong tatlong mahalagang punto na ipinakikita sa atin ng teksto at mga subpoints sa bawat punto. Ang unang mahalagang punto ay makikita natin sa mga verses 1 and 2. Ang matigas na puso ng mga Fariseo. Sa mga talatang ito, una, makikita natin ang kanilang plano. Verses 1 and 2. Muling pumasok si Hesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado, ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung papagalingin ni Hesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya.
Sinasabi sa atin ng kwento na mayroong isang lalaki na paralisado ang isang kamay. Ayon sa Christian tradition, ibig sabihin mga information gathered outside the Bible, na sinasabi ang lalaking ito ay isang mason by profession at kanyang na-injured ang kanyang kamay sa pagtatrabaho. Sa takbo ng kwento, maaaring nabalitaan niya na si Jesus ay nasa kanilang bayan at umaasa siya na mapapagaling siya sa kanyang karamdaman upang makabalik siya sa kanyang paghahanap buhay. Ngunit mayroon din naman na mga kilalang mga Bible teachers na sa kanilang pag-aaral ng tekstong ito ay naniniwala na ang lalaking paralisado ay plant o inilagay ng mga Fariseo sa sinagoga sa pagsisikap na mabitag nila si Jesus. Ako ay sumasang-ayon sa puntong ito sa dahilan na naaayon ito sa daloy ng teksto. Ang senaryong maaaring naganap ay nakita ng mga Fariseo ang lalaking ito at kanila siyang hinimo na sumama sa kanila sa sinagoga kung nais niyang gumaling. Pagkat paparoon si Jesus, ang kilalang nagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. At sa kagustuhan din naman na siya ay gumaling, siya ay sumama sa kanila. Maaaring itinanim nila ang taong ito o nakita nila siya sa karamihan na naroroon sa sinagoga sa mga sandaling iyon. Alinman sa dalawa, ang mga Pariseo ay nagmamasid kay Jesus upang makita kung ano ang kanyang gagawin. Galit at naiinis pa rin sila sa kanilang nakalipas na salungatan with Jesus sa bukid ng Triguhan. Gusto nilang makahanap ng ebidensya laban sa kanya na siya ay isang lumalabag sa batas. Naghahanap sila ng anumang dahilan para wasakin ang kanyang ministeryo at ang kanyang buhay. Verses 4 and 5. Ang kanilang problema. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao. Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Batid ni Jesus ang kanilang nasa sa isipan, kaya tinawag niya ang paralitiko. Halika dito. Pagkatapos nagtanong si Jesus ng napakasimpleng katanungan. Naaayon ba sa batas ang paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat o ang paggawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Wala silang sagot dahil anumang sagot na maaaring ibigay ng mga religious leader ay salungat sa kanilang sariling mga turo. Ang problema sa mga religious Jews at sa mga taong katulad nila sa ating panahon ay hindi iniisip at pinapahalagahan ang mga pangangailangan ng mga nahihirapang tao. Ang tanging inaalala nila ay ang kanilang mga patakaran at ang kanilang mga paraan. Alam ni Jesus ang kanilang problema. Sinabi sa atin ni Mark na sila ay nagdurusa sa katigasan ng puso. Ang mga lalaking ito ay maraming beses nang naharap sa katotohanan at patuloy nilang tinatanggihan ang katotohanan ng Diyos. Dahil dito, naging matigas ang kanilang mga puso. Ang salitang katigasan sa Greko ay porosis. Ito ang pangalan ng isang uri ng marmol na ginamit sa kanilang panahon. Alam ni Jesus na ang kanilang mga puso ay nababalot na ng kalyo at ayaw pasakop sa salita at katotohanan ng Diyos. Ang patuloy na pagkuskus sa balat ay magbubunga ng mga kalyo. Sa parehong paraan,
ang patuloy na pagtanggi sa katotohanan ay magiging sanhi ng pagkakaroon ng espiritual na kalyo ang mga puso. At kung marating ng puso ang ganitong kalagayan, hindi na nito maririnig ang tinig ng Panginoon at hindi tutugon sa tawag ng Diyos sa pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. Verse 6. Ang kanilang napakasamang plano. Umalis ang mga Fariseo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Nang pagalingin ni Jesus ang lalaki, ikinagalit ito ng mga Fariseo dahil itinuturing nilang gawa ito sa araw ng Sabat. Ang tanging ginawa lamang ng lalaki ay itaas ang kanyang kamay sa utos ni Jesus. Mas pinapahalagahan nila ang kanilang makitid na interpretasyon ng batas kaysa maranasan ng mga tao ang kabutihan ng Diyos sa araw ng Sabat. Pagkatapos nito, pinagplanuhan na ng mga Pariseo kasama ang mga Herodians. Sila ang mga hindi relihiyosong Hudyo na sumusuporta sa pamahalaan ng Roma. Nagsabuatan sila laban kay Jesus sa kabila na pagiging mahigpit na magkaaway ng dalawang grupong ito. Natagpuan nila ang pagkakaisa sa pagkamuhi kay Jesus at nais nilang mapapatay si Jesus. Itinatampok ng kwentong ito ang hypocrisy o pagkukunwari ng mga religious Jews na mahigpit na sumusunod sa utos ng Sabat, ngunit walang problema ang kanilang mga konsensya na magplano ng pagpatay. Ang kanilang matigas na puso ay naging dahilan upang sila ay maging matigas sa harap ng Diyos at sa mga tao. Ito ay mapanganib na kalagayan na kanilang tinitindigan. Pero bago natin iwan ang tungkol sa matigas na puso, ating isaalang-alang ang ilang importanteng thoughts o kaisipan. Kung ikaw, kaibigan, ay hindi pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan at kinikilala si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, naroroon ang panganib na ang iyong puso ay tuluyang tumigas at di na pakikinggan ang mensahe ng Ebanghelyo. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Mahalaga ang pagtuturo sa ating mga anak to say no sa mga bagay na makasasama sa kanila tulad ng paggamit ng pinagbabawal na droga, paglalasing, at premarital sex. Ang patuloy na pagsasabi sa kanila ng no ay makapagpapalakas ang kanilang kakayahang tumanggi sa mga bagay na masama. Sa isang banda, when we start saying no to God, at kung ito ay magpapatuloy, it becomes easier to ignore God's call to come to Him. Kung ikaw naman ay naligtas na or isang born-again believer, ang iyong puso ay maaaring kalyuhin at magkulang sa pakiramdam. Ibig sabihin, maaaring ikaw ay dumating sa lugar na kung saan ayaw mong makinig sa tinig ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang tawag dito ay grieving the Holy Spirit. Ephesians chapter 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Kapag tumanggi kang makinig sa Panginoon, mawawala ang iyong sensitivity sa Kanya at sa Kanyang mga paraan. Dapat tayong magsikap na mapanatili ang isang magiliw na puso sa Panginoon. Ang paraan para gawin iyon ay ang mamuhay ng malapit at malinis sa harapan ng Diyos. Kapag nagsasalita siya sa Kanyang mahinahon at banayag na tinig, na ating nababasa sa Bible, agad mong gawin ang sinasabi niya.
nang walang pag-aalinlangan o pagkakaantala. Ang isang pusong may kalyo ay hindi na sensitibo sa pakiramdam. Kapag ang ibang bahagi ng puso ay naging makalyo na, nawawala ang sensitivity nito sa Panginoon. Hindi nagiging 100% ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ibig sabihin, may mga area sa ating buhay na tayo pa rin ang Panginoon at nasusunod, na magbubunga lamang ng kakulangan ng ganap na kasiyahan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Tayong mga ligtas ay hindi dapat umabot sa lugar na kung saan nawawala ang mainit nating pag-ibig sa Panginoong Hesus at ang ating pagkahabag sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Napakadaling maging katulad ng mga Pariseyo sa ating pag-iisip. Napakaraming mga Kristiyano ang nakarating sa lugar na kung saan sila ay masaya lamang na sila ay ligtas. Tila nakalimutan nila na may panahon na sila ay nawawala at walang kaugnayan sa Panginoon. Nakalimutan nila na maraming tao sa kanilang paligid na nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya't bilang mga mananampalataya, kailangan natin sa tuwi-tuwina na ating suriin ang ating mga puso at maging bukas sa pagtutuwid sa atin ng Panginoon Diyos. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto, ang banal na puso ng tagapagligtas, mga talatang 3-5. Ang banal na puso ng ating tagapagligtas ay malayong-malayo kung ikukumpira sa puso ng mga Pariseyo. Sa verse 3 mababasa natin ang utos. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Alam ni Jesus kung ano ang nasa sa isipan ng mga Pariseyo at ng iba pang mga religious Jews at kanilang plano. Alam niya na gagawing bitag ng mga ito ang paralitiko para siya ay kanilang maparatanganan ng paglabag sa kautusan. Ngunit alam din ni Jesus na ang taong ito ay nangangailangan ng kagalingan sa kanyang kalalagayan. At determinado si Jesus na gawin ang tamang bagay anuman ang mangyari. Kaya sinabi niya sa lalaki, halika rito. Tinawag siya ni Jesus na lumapit at tumayo sa harap ng buong kapulungan. Ang gawain ni Jesus ay hindi gagawin sa isang sulok at hindi mahahayag sa mga taong naroroon. Nais ni Jesus na makita ng lahat ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. At yan ang intensyon ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo ay lumapit na kay Jesus sa pananampalataya at ngayon ay bahagi na ng pamilya ng Diyos, nais niyang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan na kung paano niya binabago ang ating mga buhay tungo sa buhay na nakapagbibigay at naglalarawan ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Ephesians 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Samantala sa Romans 12:1 verses 1 and 2, ganito naman ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. In short, ginagawa tayo ni Jesus na mga buhay na advertisement ng kanyang kapangyarihan. Verse 4. Ang konfrontasyon. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao,
Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Hinarap ni Jesus ang halatang pagkukunwari ng mga Pariseo sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila ng dalawang simple at tuwirang katanungan. Naaayon ba sa batas ang mabuti o masama sa Sabat? At naaayon ba sa batas ang magligtas ng isang buhay o kumitil ng buhay? Sinasabi ng mga dalubhasa na ang mindset ng mga Hudyo tungkol sa paglapat ng medical treatment sa araw ng Sabat ay ganito. Medical attention could be given only if a life was in danger. Halimbawa, ang isang manganganak na babae ay pwedeng tulungan sa araw ng Sabat. Kung ang isang tao ay natabunan naman ng gumuhong pader, pwedeng alisin ang ilang tumabon sa biktima upang maalaman kung siya ay buhay pa, at kung siya ay buhay, aalisin ang iba pang mga debris na nakatabon sa kanyang katawan. Ngunit kung siya ay mapulsuhan na patay na, hahayaan na ang mga gumuhong pader sa kanyang bangkay at kinabukasan na lamang itong aalisin. Ang nasugatang daliri ay maaaring lagyan ng bandage, ngunit bawal gamutin. Ito ay upang matakluban lamang ang sugat upang hindi magkaroon ng infection. At napakarami pang mga weird na mga alituntunin ang ginawa ng mga religious teachers ng Israel. Ang lalaking may paralitikong kamay ay hindi naman lalala ang kanyang sitwasyon kahit ipagpabukas pa ang pagpapagaling sa kanya. Ngunit para kay Jesus, ito ay magandang pagkakataon upang harapin o kumprontahin di lamang ang mga religious leaders, kundi lahat ng naroroon sa kanilang mga maling paniniwala tungkol sa kautusan. Verse 5, ang reaksyon ni Jesus. Tiningnan ni Jesus sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Nagantay pa marahil si Jesus ng ilang sandali sa kasagutan sa kanyang katanungan. Maging ang mga Fariseo ay ayaw sumagot. Nagalit ang Panginoong Jesus. Ang salitang nagalit sa orihinal na Greko ay mailalarawan natin sa isinasaing na bigas. Dahan-dahan ang pagkulo nito hanggang sa ma-build up ng pressure at di kalaunan aapaw ang kumukulong tubig sa kalan. Meaning, habang nakaupo si Jesus kasama ang mga mapag-imbabaw ng mga Pariseo at habang tumatagal na pakikipagsalungatan sa kanila, umapaw na ang galit ng Panginoon sa kanila at kailangan mai-release ang galit. Ang kagandahan dito na ating makikita ay sa dulo ng galit ni Jesus, positibo pa rin ang kanyang naging saloobin. Siya ay nalungkot para sa kanila dahil sa kanilang patuloy na pagmamatigas ng puso. There is nothing wrong with anger as long as you are angry over the right things, in the right moment, and in the right way. Ang matuwid na galit laban sa kasalanan at kasamaan ay magsisilbing mabuti sa simbahan ng Panginoon, lalo na sa ating panahon na kung saan ang mali ay naging tama na at ang mga bagay na matuwid at sang-ayon sa mabuting kalooban ng Diyos ay nababaliwala na at hindi na rin pinaniniwalaan. Nagalit sa kanila si Jesus pagkat patuloy silang nagmamatigas ng kanilang mga puso. Patuloy nilang itinatanggi ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. Nagalit si Jesus pagkat higit pa nilang pinahahalagahan ang kanilang mga ginawang alituntunin kaysa sa kapakanan at kabutihan ng kanilang kapwa, and it broke the heart of Jesus. Sa mga sandaling ito, ating suriin ang ating mga puso. Kung may mga bagay sa ating buhay
na nakapagbibigay kalungkutan sa ating Panginoong Hesus? Tayo ba ay nagbibingi-bingihan sa mga katotohanan ng kanyang mga salita? Iniiwasan ba natin pakinggan ang kanyang tinig by not attending Sunday service or reading the Bible? Hinahayaan ba natin na mawalan tayo ng pakiramdam sa mga pangangailangan ng iba? Nakararamdam ba tayo ng habag para sa mga taong patungo sa kapahamakan? Pinahahalagahan at pinagtitibay mo ba ang iyong personal na relationship with Jesus o nanlalamig na ang iyong puso sa Panginoon? Kung alinman sa mga katanungang ito ay present sa iyong kasalukuyang katayuan, lumapit ka sa Panginoong Hesus at humingi ng kapatawaran sa iyong pagpapabaya at hingin ang kanyang tulong. Ikalawang bahagi ng verse 5, ang pagkahabag ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, "Iunat mo ang iyong kamay." Inuunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Sa kabila ng nag-aakmang patibong kay Jesus ng mga Fariseyo, inutusan pa rin ni Jesus na iunat ng lalaki ang kanyang kamay. At nang kanyang sundin ang utos ni Jesus, siya ay ganap na gumaling. Si Jesus ay hindi na parito upang makipagtalo sa mga man-made rules ng mga Fariseyo. Siya ay naparito upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Minsan tayo man ay nasa sa katayuan din ng lalaki sa kwento. Oo, wala tayong paralisadong kamay. Ngunit ang kaluluwa natin ay naparalisa ng kasalanan at tayo ay spiritually patay sa harap ng Diyos. Ngunit nahabag si Jesus sa atin at siya'y kumilos upang tayo ay maligtas sa ating abang kalagayan. Purihin ang Diyos sa kanyang mayamang biyaya sa atin. At ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto, ang umaasang puso ng mga nangangailangan. Mga talatang 8-11. Nakita natin ang matigas na puso ng mga Pariseo at nakita natin ang banal na puso ng tagapagligtas. Sa natitirang mga talata ng ating teksto, makikita naman natin ang umaasa na puso ng karamihan. Si Jesus ay ganap ng itinakwil ng mga religious leaders ng bayan. Gayunpaman, maraming mga tao ang nakakakita na si Jesus ang tanging sagot sa kanilang mga panalangin at ang katuparan ng lahat ng kanilang mga pag-asa at pangarap. Saglit natin tingnan ang kanilang puso bago tayo matapos. Verse 10, ang kanilang nakita kay Jesus. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Nakita ng marami ang kanyang ginawang pagpapagaling sa iba. Kaya't marami pa ang naniwala at naglagat kay Jesus ng kanilang pananampalataya na tutugunan din ni Jesus ang kanilang pangangailangan at mga dalangin. Para sa mga Pariseo, si Jesus ay isang rebelde na handang agawin ang kapangyarihan sa kanila. Subalit para sa mga pangkaraniwang tao, kanilang nakita si Jesus na kanilang dakilang manggagamot, tagapagligtas, at ang inaantay na Mesiyas. Ang kanilang hinahangad kay Jesus. Sabi sa talata, dinumog ng mga tao si Jesus, pagkat nais nilang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mga taong ito ay naghahanap ng pagbabago sa kanilang mga buhay at kalagayan, at tanging kay Jesus lamang nila nasumpungan. Ano ang kanilang sinasabi tungkol kay Jesus? Habang ang mga religious leaders ay nagpaplano kung papaanong maipapapatay si Jesus, ang mga ordinaryong tao naman ay walang tigil sa pamamalita sa iba tungkol sa kapangyarihan ng lalaki na nagmula sa Galilea. Maging ang mga masasamang espiritu ay pinatotohanan din kung sino si Jesus. Verse 11,
Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Narito ang aral. Ang mga pangkaraniwang tao na uneducated ay may higit na katinuan kaysa sa mga pinuno ng relihiyon noong panahong iyon. Nakita ng mga relihiyosong Hudyo si Jesus bilang isang banta. Ang karaniwang tao ay nakita si Jesus bilang kanilang tanging pag-asa. Sa pagtatapos, ikaw kapatid o kaibigan na nakikinig sa ating pag-aaral, ano ang iyong pangangailangan sa buhay sa mga sandaling ito? Kailangan mo ba ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan at kaligtasan sa parusa ng Diyos? Kailangan mo ba ang tulong in some area of your life? What do you need? What do you see when you look at Jesus? Ang iyo bang nakikita ay isang kaawa-awang lalaki na namatay doon sa krus? Or do you see a man with strange ideas who went around preaching about love and doing good? Or do you see a Savior? Nakikita mo ba si Jesus na siyang namatay para sa iyong mga kasalanan at nabuhay namang muli sa mga patay upang ikaw ay magkaroon ng walang hanggang buhay kasama niya? Inaanyayahan ka ni Jesus na lumapit sa kanya para ikaw ay kanyang matulungan. If you can see that Jesus is ready and able to help you, you are just a prayer away from the very help you need. Pagpalain muli ng Diyos sa mga katotohanan na ipinahayag ng kanyang banal na salita sa atin sa umagang ito. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumaatin lahat ngayon at magpakailan paman.